DZXL 5. Magandang gabi po mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan, muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ng mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa natin mga katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Narito po si Kathy Cruz at si Ver Archivido. At si Kalemi ay medyo meron siyang reunion sa Mapua. Kami po dito ay nag-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan sa pagsusuri ng mga kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng ating katipunan ni Professor Butch Valdez. Siyempre, naririnig niyo po rin naman kami dito sa DZXL RMN 558 sa talapihitan po ng inyong mga radyo. At mapapakinggan niyo rin po kami o mapapanood niyo kami via internet. At magandang gabi nga po pala kay Bishop Oscar Cruz at siyempre sa lahat ng mga arsobispo sa buong Pilipinas. Sila, Bishop Capaya, Archbishop Arguelles. Yes, itong mga magigiting at matatapang na kaibigan natin mga obispo. At syempre, happy listening na rin sa aking suking tagapakinig na si Marvin Kapili ng Tondo, Manugit, Tondo, Manila. At syempre kay Kuya Joy Navarro, nakikinig po siya lagi sa atin, Sir Butch. At magpalakas siya. Medyo nagkaroon ng problema sa mata yon, kasama dati ni Kuya Wally yon, Sir. Kung naalala nyo. Anyway, happy listening din sa lahat ng taga Sidejar Mega Manila, lalo na kay Tita Esther Gallardo at kay Tita Presi, kay Ate Presi Lazaro dyan sa Valenzuela, at gayon din sa lahat ng ating mga inhinyero, no? Lalo na kay Engineer Jane Tapel at kay Star Bordalio, ang ating geodetic engineer na si Engineer Star Bordalio, at gayon din sa lahat ng Philippine Engineering o Women's Engineers yan sa buong Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo. At gayon din po sa lahat ng ating mga magsasaka sa buong Pilipinas. Sino na yung head ng Philippine Women's Engineers? Si Jane Tapel. Tapel? Opo, si Tapel. Opo, si Tapel. Agriculture siya, no? Opo, agriculturist. Agriculture engineer. Kaya yan pong tsaka Board of Examiners din siya. Yes, Board of Examiner ng Philippine Regulation Commission. Tsaka yung isa si Ibra, paano hindi at natin ito? Si Star Bordalio po, si Engineer Star. Ang siya ating geodetic engineer. Okay. And paalala ko na lang, no, then sasamantalahin ko na lang, Sir Butch, na by September 23 to 24 ay magkakaroon sila ng first Philippine Women Summit
dyan sa Century Park, Manila. Yung At mga engineers. yes, lahat po ng mga kababaihang engineers Saan? Dito o sa sa Century ASEAN? Park. Dito muna po, yun po yung kick-off. Pero by November po ay magkakaroon po ng, kasama na po yung ASEAN. Oh, very good. Oo, ang Philippine Technological Council, yan. Hmm. At syempre, magandang gabi rin sa lahat ng mga farmers natin, ang mga sinasaluduhan din natin mga magsasaka sa buong Pilipinas, lalo na ang grupo ng National Confederation of Irrigators Association. At syempre, gayon din sa lahat ng mga kababayan nating taxi drivers na nakikinig lagi, mga suki natin yun, sir. Mhm. Bahala na si Ber mag-isa-isa ng ating mga taxi drivers na kaibigan. Nasa kanya yung listahan. At syempre sa kay Ate Malu, ayun, diyan sa Bacolod, Sa na Bacolod. miss ko na po siya. At syempre si PJ Balabala at yung kanyang pamilya, si Colonel Donatilo Balabala, magandang gabi po sa inyo. At syempre sa lahat ng ating mga kabataan ngayon na nakikinig din via internet, at lahat ng mga kababayan natin, mga OFWs sa iba't ibang panig ng bansa, no? Lalo na dyan sa Cayman Island, dyan sa Japan, dyan sa Hong Kong, yung mga suki nating tagapakinig. At sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ito ng Save the Nation. Okay, good evening po sa lahat. Ito po ang katipan nyo si Ver Chivido mula po sa LaRouche Movement and of course sa Save the Nation. At syempre, binabati natin ang mga katipon natin na sina Annie, no? Sina Ellie, San Victor, sina Andre, sina Lawrence, sina Chris Cruz, ayan, sina Joel, at si Mr. Victor Mendoza, no? Lagi rin nagte-text sa atin yan. At maging sina Benny, sina Henry, si Kamar, at si Mr. Alan Arroyo at ang kanyang pamilya, no? Kapos na ikinig sa atin yan. At si Ronnie Rinco, ayan, isang taxi driver, at lahat po ng taxi driver binabati natin. Wala po sa akin ngayon yung listahan na sinasabi ni Daddy. At binabati rin natin si Alma ng Uber. Ayan, akabot siya, si Alma, isa sa mga 3 babae daw na nagmamaneho sa very Uber, good, no? no? May mga lady drivers na rin pala tayo dyan. At si Christian Madularia at ang kanyang pamilya, kabot, sinabati natin. Ayan po, sama-sama po tayong matuto ngayong gabi. Sir Butch, pahabol lang. Sure. Belated happy birthday nga pala kay Mika Ann Baluyot na actually ang birthday niya is July 4. Ka-birthday niya po ang aking anak na si Marvin na kasama Marvin, ngayon sa studio. Oo. Pero kahapon niya isinagawa yung kanyang ika-16, 16th birthday po niya. Kaya Okay. belated happy birthday sa kanya. At yung kanyang mother ay dating Miss Manila. Oo, kaya magaganda yung kanyang lahi. Maganda po yung Okay. mga bata. Pakilala mo na kay Ber. Meron matanda na si Ber. 50 ka na ba, Ber? Okay, ang ating pong katipunan ng text for those who want to send us their comments, questions, and whatever, 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. At ang hotlines mo natin, if you want to join us dito po sa ating talakayan, 882-2374, 882-2376, at 882-2378. Kung naka-internet po kayo, i-google nyo na lang po rmnnews.com/tv, no? At I'm sure madadala na kayo doon live on and streaming dito po sa ating programa ngayon ng ating katipunan. If you want to know what's going on around the world, don't forget, check into larouchepac.com. LAROUCHEPAC.com. And if you want to email us, larouchephilippines@gmail.com.
usual po, at this time and the early part of our program, we will always, and for as long as Kathy is around, she has the honor to read to us ito pong ating deklarasyon ng Save the Nation movement. By the way, before that, nabati ba natin si Kalemi? Hindi po po. Hindi natin binabati. Ha? Sinabi po natin siya kanina. Di ba hinanap niyo siya? Oo. Sabi po natin, meron po silang ano ba yun? Kumakatawag ka, Kalemi, baka meron kang gustong idagdag dito sa ating talakayan. The lines are open for you. Okay, going back to the declaration, ang declaration po, 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. 3 urgent steps for the survival of our nation. Deklarasyon. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Habang ang buong mundo ay dumaranas ng malawakang pagguho ng pandaigdigang ekonomiya at sistemang pananalapi, sa kabila ng marami at paulit-ulit na mababala ng LaRouche Movement, ang isang pabayang pamahalaan, mga walang kakayanang mga tagapamahalang ekonomista at mga litong mamamayan ay walang magawat na katungangan na lamang sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Habang ang mga patakarang pang-ekonomiya, gaya ng malayang pag-aangkat o import liberalization, pagsasapremado at deregulasyon, maging ang ating pag-angkop bilang isang ekonomiyang naninilbihan na lubhang nakasandal lamang sa pangingibang bansa ng mga Pilipino bilang mga alila. Sa halip na paunlarin ang ating pansakahang industrial na naglilikha ng tunay na trabaho, ay napatunayang naging daan upang sirain ang kakayanan ng ating lipunan na manatili bilang isang bansa. Habang ang sistemang floating exchange rates na pinatupad noong 1971 hanggang 1972, ang nagsilbing paraan upang ang mga sakim at ganid na nagpapautang sa buong mundo, ang Inter-Alpha Group o mga institusyong pinansyal na kinakatawan ng IMF na magpataw ng paulit-ulit at walang humpay na pagpapalit ng halaga o devaluation sa ating pananalapi, nang sa gayon ay kusa at malupit na nadaragdagan ang ating nakaimbak na utang panlabas at immoral na pagbabayad nito. Habang ang ating bansa ay isinuong sa halos lubos na pag-asa lamang sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng pagbasura ng maaring naging pangunahing pinagmumulan ng pinakamatipid, maaasahan at katutubong pag-uuna ng enerhiya, ang Bataan Nuclear Power Plant. Habang ang kasalukuyang umiiral na kalagayan ng buhay ay malubhang lumalala sa antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan at sa hindi matiis na kalagayan kung saan ang kawalang pag-asa at pagsuko na lamang ang nakayayanig na katotohanang hinaharap ng mga kinilimutang mga Pilipino. Habang ang kasalukuyang gobyerno ay paulit-ulit na napatunayan ang kanyang malalang kawalang kakayanan, sagad sa korupsyon at walang awa at damdamin sa tumitinding kalagayan ng kahirapan na dinaranas ng taong bayan. Habang ang makapangyarihang mga politiko, maimpluwensyang negosyante at mga ikonokwak sa edukasyon ay nagkaisa na iligaw ang mamamayan sa paraan ng mga dinoktor na survey, gawa-gawang statistika, mapanlinlang na propaganda at maling edukasyon. Habang ang ating makababayan ay hinahandugan ng mga libangang pampolitika na halos hindi naiiba sa mga pang-araw-araw na telenovela ng mga politiko na inaalok ang kanilang mga sarili bilang panghaliling mga pinuno, siksik sa mabulaklak na salita, ngunit salat at hubad sa mga dakilang kaisipan ay patunay lamang ng kanilang kakulangang karunungan at pag-uunawa sa mga suliranin
at ang kakapusan ng hinihiling na kagitingan upang gawin ang tama at harapin ang tunay na suliranin upang mailigtas ang mga buhay ng mga nagugutom na Pilipino. Habang tayo patuloy sa paglala, patungo sa kaguluhan at anarkiya, dumaranas ng pagkawalang kakayanan ng pamahalaan upang ipagkaloob ang mga pangunahing paglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkaayusan na dinagdagan pa ng paglaganap ng mga kriminal politiko na warlords na sangkot sa weteng, droga at buong pagmamataas na namamayagpag ng walang pakundangan. Panahon na upang isakatuparan ang ating karapatan at tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan at mamakabayan ng Republika ng Pilipinas, na obligahin itong kasulukuyang pamahalaan na ipatupad ang mga agarang pangunahing hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa upang agad na maiwasan ang karagdagang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa gutom at karamdaman at mabigyan ng katiyakan ang pag-unlad ng mga susunod na saling lahi. Sa mga layuning ito, mariin naming iminumungkahi ang mga sumusunod na agaran at nararapat na mga hakbangin na dapat ipatupad sa lalo madaling panahon. Una, ang agad na pagpapatupad ng isang malawakang may bisang agham na infrastrukturang programang pambansang paglikha ng pagkain o Science-Driven Infrastructure-Based Massive National Food Production Program upang paramihin ng ikalawa, ikatlo o ikaapat na beses ang panustos ng pagkain, pinangungunahan ng gobyerno at lahat ng kanyang mga sangay, pampribadong sektor at mga samahang sibika. Ito ang dapat maging pangunahing proyekto ng gobyerno bilang pasimulang pangtanggol laban sa pinakmalubhang inflasyon o hyperinflation. Ikalawa, ang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant bilang bahagi ng isang programang pagpapaunlad ng enerhiya na binubuo ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng enerhiya at agad na magtatag ng programa sa pagpapaunlad ng enerhiyang nuklear. Hindi lamang upang magbigay ng pinakamalinis at pinakamatipid na kuryente, maaasahang mapagkukunan ng enerhiya para sa pag-unlad ng pansakahang industrial, patubig at mapamamahalang pangasiwaang panubig o irrigation and water management systems, mga sistemang pangmaramihang sasakyan na pangkalahatan o mass transit systems, kundi upang siyasatin pa ang iba pa nitong makapakinabangan, partikular ang paggawa ng maiinom na tubig mula sa mga plantang pinaandar ng nuklear na nag-aalis ng asin sa tubig dagat o nuclear-powered desalination plants, ang paglilikha ng mga isotopes na ginagamit sa makabagong mga pasilidad ng paggamutan, at ang paggamit ng hydrogen bilang pamalit na mapagkukunan ng panggatong. Ikatlo, ang paghayag ng pagliban ng pagbabayad ng utang panlabas. Ngayon ay higit sa 10 bilyong dolyar bawat taon. Pagbayad ng malapit pasakit na mga utang na natamo lamang sa pagpapalit ng halaga ng ating piso at tinitipon sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng value-added tax o isang uri ng buwis para sa lahat ng mga namimili at kumukonsumo, pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, buwis sa paggamit ng kalsada o highway toll fees, pagtaas ng singil sa iba pang mga infrastrukturang pampubliko at mga kalakal na lubhang pinabibigat ang buhay ng mamamayan. Hindi lamang ang mga ito ang sagot sa mga pinakamalalang suliranin ng ating bansa, ngunit kung tayo'y kikilos bilang isang bansa sa pagharap sa isang mapanluray na paparating na pandaigdigang krisis pang-ekonomiya, ang agarang pagkilos sa ganitong mga pamamaraan ay kinakailangan
Ang alternatibo ay isang antas ng tagutom at kamatayan na hindi pa nararanasan sa ating kasaysayan. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang paglilingkuran ang kapakanan ng mga mamamayan at wala nang iba pa. Siya ay inaasahang maghahatid ng katotohanan lamang at hindi makasinungalingan. Siya ay inaasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung itong kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na pagtataksilan ang kanyang sinumpaang tungkulin at maging sanhi ng labis na paghihirap at pasakit na lalagpas sa kakayanan ng pasensya at pagtitiis ng mga Pilipino. Nanganganib ang gobyerno na mapalitan sa pamamagitan ng malayang kalooban ng mga mamamayan kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagbuwis ng kanilang mga buhay. Nananawagan kami sa lahat ng mamakabayan at umiibig sa ating bansa na sumama sa amin na labanan ang kasamaan na lumikha ng kasalukuyang mapasakit na ito. Samahan ninyo kami ukitin ang isang magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Kumilos tayong may pagkakaisa sa mga itinataas ang dangal ng mga tao bilang natatanging nilalang sa wangis ng Diyos, pinagkalooban ng mga hindi mahiwalay na karapatan sa buhay, kasarilan at pagkamit ng tunay na kaligayahan, kasabay ng mga tunay na patriotiko ng lahat ng mga malalayang bansa. Talunin natin ang mga kapangyarihang nais wasakin ang diwa at layunin ng tao upang tumuklas ng katotohanan na kung wala nito ay hindi maaaring magkaroon ng katarungan, walang kapayapaan at walang kaunlaran. Ito ang mga prinsipyong huhubog ng saligan ng isang panibagong pandaigdigang muling pagsilang o a new global renaissance, isang bago at makatarungang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya o a new just economic world order. Isang daigdig ng kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, nilagdaan, Save the Nation Movement. Sa 10 pesos lang na Max Menthol Candy, to the max din ang chance na maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 ngayong June 6. Sa 10 piso mo, ramdam ang menthol coolness na hatid ng Max Honey Lemon, Cherry, Dalandan Orange, Honeyman-C, Eucalyptus, and Extra Strength. Ipagpalit ang 10 empty Max wrappers sa pinakamalapit na RMN station para makakuha ng isang raffle coupon. At ang coupon mo, maaaring maging 1 million sa grand draw. Patuloy lamang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para di mahuli sa balita at premyo. Maging milyonaryo na with Max Menthol Candy. Basta Menthol, Max. Per DOH FDA CFRR permit number 0435 series of 2016. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po yung katipunan si Butch Valdez at kakatapos lang po basahin ni Cathy. Ito pong deklarasyon ng Save the Nation Movement. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Very briefly, yung 3 agarang hakbangin po. Number 1, massive science-driven infrastructure-based food production program. Number 1 po yan, food production program. To double, triple, and even quadruple the amount of food that we produce for our people. And this should be science-driven and infrastructure-based. Kakibat po dito ang implementation or
pagpapaandar ng nuclear power plant, no, na matagal na pong ayaw paandarin ng mga nakaraan rehimen, no, maski na kailangan ng ating bayan ito. No. Pangatlo po, a declaration of moratorium on foreign debt payments. Kasi po itong foreign debt natin ay pinasukan nitong mga nakaraang gobyerno, no? Even if the terms are onerous and immoral, no? Onerous and immoral, hindi po tama ang mga hindi po dapat at immoral po ang mga conditionalities nito mga pinagpapasok nila, pero sumunod-sunod sila dahil wala po silang kakayanan mag-isip at wala silang moral courage to go against these financial oligarchs. Because of this, pumasok po tayo dito sa isang sistema na patuloy nilang dinivalue ang ating halaga ng ating pera, maski na walang kabuluhan para lang sa kanilang benepisyo at hindi sa ating bayan. And because of the continuous devaluation, bumaba ang halaga ng ating salapi. At siyempre, pag bumaba ang halaga, it causes a hyperinflation situation, and our people go hungry, they starve, they get sick, and they die. Matagal na po natin pinag-uusapan ito. I'm sure even for some people, kung hindi nyo po nasasakyan, marahil we can always discuss this, and you send your questions, and if we have time, of course, we will be answering them. These are the three urgent steps for the survival of our nation. Food production, science-driven, infrastructure-based. Energy, which means part of that, of course, is the opening up of the nuclear power plant and opening up of more nuclear power plants if we are to survive. And thirdly, of course, a declaration of moratorium on foreign debt payments. Hindi po madali. Pero kung gusto natin mag-survive, if we want to survive as a nation, if we want to get out of slavery, no, we just have to do it. And it is incumbent upon this present generation who understands it to do it, because the next generation, it might be too late for them. Okay, ang ating pong hotlines are 882-2374, 882-2376, at 882-2378. And if you want to send your text messages, questions, comments, whatever, reactions, 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. Kapag nais ko lang umpisan yung talakayan ukol dito sa nangyari nga kamakailan lang, no, na kung saan ang presidente ay naghayag Butch, no, ng involvement, alleged involvement ng mismo mga general, no, general na pulis. Yung Butch, well, yung iba dyan retired na, yung ibang mayor pa ng isang probinsya. Ngayon Butch, ano bang masasabi niyo ukol dito, dahil marami ring ugong-ugong Butch, yung iba nagko-connect the dots na, no? Na parang may isang pulis pala na isang pulis na general ay tila kasama nung panahon ni Robredo, no? Siguro maalala natin na kung saan ay may pahayag dati ang ABS-CBN nung
nung panahon na pagka nag-crash daw yung eroplano ni Secretary Robredo, no? At may pahayag ang sa ABS-CBN noon at medyo mabigat, no? Parang ang sinasabi nila, if my memory serves me right, no? Ang sabi nila, ito pong si dating Undersecretary Puno ng DILG, Undersecretary to kay Robredo, bigla-bigla daw sumugod dun sa opisina ni Secretary Robredo nung nabalitaan niya the day after or on the same day or the same afternoon na nangyari yan. At pinipilit buksan ang opisina ni Robredo dahil may gustong kunin ng mga dokumento. At ang kasama po niya dito ay mga general ng PNP. No? At isa dito sa mga kasama niya, ang sinasabi ng ABS-CBN noon, ay isang General Pagdilaw. No? Kung ngayon, ito naman mga nakakatanda nitong mga pangyayari nito. Alam mo naman, mahaba ang memory ng mga ibang tao. No? Ang sabi nila, itong si General Pagdilaw ay isa sa mga sangkot na ipinahayag ni President Duterte noong kamakailan lang. No? He is one of the 5 generals. I don't know the names of the others that were together with Puno in trying to get the office of Robredo open. No? But he was one of the generals that was insistent in opening the Secretary Robredo's office. Hindi ko na po alam kung anong nangyari, nakuha bang dokumento doon o hindi, ganyan. Pero nakakapagtaka po. No? Bakit agad-agad gusto nilang i-ransack o kunin ng mga dokumento? Ano ba yung mga nasa dokumento? Meron ba daw alam si Secretary Robredo hinggil dito sa mga malalaking tao o hinggil sa mga taong kasama niya sa kanyang departamento na sangkot sa katiwalian o sangkot sa krimen o sangkot sa baka droga, di ba po? No? At ito daw ang ipapahayag niya kay Presidente Noynoy Aquino o napahayag niya kay Presidente Noynoy Aquino. Ibig sabihin, may konting bahid ng misteryo itong pagkapatay ni Secretary Robredo. Ako, ang kinalulungkot ko dito, maski na nung bago-bago pang pangyayaring ito, mukhang ang kanyang may bahay. Mayroon, alam ko, nakakasiguro ako, may mga lumalapit sa kanya upang ipaliwanag na meron ng mga unanswered questions at baka may pumatay dito kay Secretary Robredo. Ito'y binaliwala daw ni Leni Robredo at wala siyang pinakinggan kundi si Presidente Noynoy at si Mar Rojas. At yun lang ang pangyayari. At lahat, alam ko, maski na mga obispo lumalapit sa kanya, pati pare lumapit sa kanya para ipaliwanag sa kanya na baka meron. No? Hindi niya inusisa at ayaw niyang malaman kung meron nga. Bakit naman kaya? Natatawa ko dahil parang si Corazon Aquino. Si Corazon Aquino, namatay yung kanyang asawa. Ang alam natin, o alam ng lahat,
hanggang namatay si Corazon Aquino, hindi niya nalaman kung sinong pumatay sa kanyang asawa. Yan kaya ang totoo. Bakit ba ganito? Pag nagiging mataas na ang tungkulin nila, ayaw na nilang malaman kung bakit namatay yung asawa nila. Oh, well, ito yung binuksan na topic ni Ver, no? Pero meron po tayong ibang gustong pag-usapan sana, no? Tungkol dito sa etong kay Presidente Duterte, no? At ang kanyang mga recent statements. Alam niyo po, isa po ako na isa mga taong impressed dito sa nangyayari sa ating bayan ngayon, no? Kay President Duterte. Maski na nakakatakot po yung kanyang mga pahayag bago siya naging presidente, at hanggang ngayon po medyo nakakatakot pa rin, no? Pero nakikita po natin marami pong resultang nangyayari, no? At pinapaliwanag ko sa isa kong kaibigan kagabi. Alam mo, sabi ko, libo-libo na yung mga sumurrender na drug users. Libo-libo na, no? At meron na din mga drug pushers, no? Siyempre, ang nakikita natin dyan, yung mga mahihirap, no? At meron din mga namamatay at nababaril, no? Maraming mga haka-haka dyan, ang sabi nila pinapatay ng pulis yan dahil sila ay mga assets na baka magsumbong. Yung mga iba naman, basta-basta na lang pinapatay para ipakitang tropeo, no? Sa mga bossing nila, no? Na pinagyayabang nila, o meron kaming napatay ngayon, no? Pero ang nangyayari po, ang tinatamaan nga po naman yung mga mahihirap. Katulad ng isang araw lang, mag-ama, pinatay doon mismo sa presinto, no? Kung anong story ang sasabihin nila, siyempre wala nang ibang kukontra doon sa sinasabi ng pulis, no? Mag-ama sila binaril, no? At pinatay. Ang sabi daw, lumaban, no? Kung titignan nyo po yung mga patay, at alam nyo, tapos nandun ka pa sa loob ng presinto, buti pa sabihin nila si Raulo kasi, no? Na lumalaban maski wala silang kalaban-laban, no? Pero ang sinabi nila, mga drug pushers daw. Siyempre, nakakalungkot. But there is something happening right now. The fact that there are 5 generals that have been mentioned at lumalabas at may mga hawak na ebidensya ang si Presidente Duterte. Hindi man hawak ni Bato. Ang lahat ng accumulated evidence against these people, no, are being held by the President. Ang alam ni Bato, yun lang dun sa kanyang area na intelligence. Pero yung mga nanggagaling pa sa ibang intelligence groups, pati na yata sa labas ng bayan, no? Nakakakuha ng information, and when he puts it together, ipinahayag na itong mga taong ito ay sangkot. Maraming reasons why he had done it this way, why he didn't arrest them, why he didn't, bakit pa pinapa-investiga further. But definitely, what is happening is the illegal drug syndicates are being shaken down, no?
at pumuposisyon sila at baka siyempre ayaw nilang mahuli at magkakaroon ng mas malawak pang danas ng dugo, di ba? But this is what is happening. I was thinking, is there anybody right now that we see as a possible leader, that can do what Duterte can do today? I don't think so. Was there anyone in the past that would have come up with these results, wherein thousands of drug addicts and pushers are now being shaken down? As you know, much of our crime against property and life, a lot of them are drug-related. And it so happens that as these people are surrendering, why is it that there is a corresponding decrease in crime incidents? These are all for us to witness. So, sa palagay ko, wala pong makakagawa ng ginagawa niya. At tinatanong sa akin, bakit? Kasi tayo po ay palagi tayong nakatutok sa nakatutok sa saligang batas, sa human rights, maski na masama yan, maski na kriminal yan, meron pa rin siyang karapatan and all that sort of thing. Pero itong mga to, palagay ko parang hindi nakatutok kung gaano kalalim ang problema na dinudulot ng droga. And I wanted to discuss this thing with somebody, friend of mine, that I requested if we can interview him. Walang iba kundi si tingnan natin kung andyan siya. Ngayon, ito pong sitwasyon natin, malalim po. Hindi lang po ang may hirap ang gumagamit ng droga. Yung working class po natin, working class, sila din po. Sino po yan? Driver ng taxis, maski na yung mga call center agents, napakarami pong gumagamit dyan. And bakit po? Kasi sa kanila, kinakailangan, hindi po sapat na magtrabaho lang sila ng 8 oras. Hindi nila kakayanin yung sweldo ng 8 oras. Kadalasan po sa kanila, dumodoble. Kung night shift sila, kung minsan, hindi na sila matutulog, pagdating ng umaga, trabaho na naman. Tapos kung makapahinga sila 1-2 oras during that day, susubukan nila, pasok na naman sila sa night shift. These are people that are not rich. They are not bad, but they're trying to survive. And the only way that they feel they can be able to feed themselves and their children is to have 2 or 3 jobs, but you cannot do it without the aid of drugs. And that is why it has reached that level. Pati na yung working class, alam naman ng mga taong nakikinig, alam na nila kung anong ibig ko sabihin. Yung mga bus drivers talagang naghihirap. Kung minsan 14, 15, 16 hours po nagmamaneho yan. Bakit po? Hindi dahil ganado sila magmaneho. Kailangan nila pakainin ng kanilang mga pamilya. This is what's happening to us. And this is destroying, eating up
the moral fiber of our society. At diyan po babagsak ang ating bayan. Tony ng Quezon City, magandang gabi sa'yo. Tony, andyan ka pa? Hello, magandang Yes, Tony. gabi. Oo. Bots, Mm. Mr. Bots, Oo. Professor Bots. Oo. Ayuan ko lang, rekomendasyon ko dyan, patayin muna yung nasa Munting Lupa, mga drug lord. Mm. Kasi nung gumagawa pa rin ng shabu dyan, nagluluto sila dyan. Oo. Pangalawa, yung nasa labas, yung drug lord muna unahin, patayin nila. Mm. Yung gusto ng presidente, mga drug lord, huwag naman yung lang, poser lang, mga user. Kasi kung walang drug lord, wala nang magagamit ng poser, user. Kaya drug lord muna. Ngayon, ito naman, yung rekomendasyon, tama yon. Yung tatlo talaga, yung agriculture, may emphasis na Malacanang, Secretary Pinyol na talaga igihan talaga ng agriculture. Kailangan talaga natin yan, number one. Kundi itong dalawang sinabi mo, pabor ako doon, yung ibalik talaga, buksan na talaga yung nuclear power sa Bataan. Kasi malaking bagay talaga para sa atin, mga mahirap. Saka yung pangalawa, nung pa sinabi ko ba, nag-election pa lang, sinabi ko sa radyo kaya nag-ngampanya pala si Mr. Duterte, na moratorium ng atin international debt. Kasi magagamit yung pera natin, imbis na babayad natin taon-taon, magagamit natin muna. Okay. Di 14 years, malaki na ang bagay yun na magamit natin yung ibabayad natin. Tama. Kaya siguro, ang importante nito, dapat kasi magpaalam sa Malacanang na kailangan natin itong nuclear power at saka yung moratorium. Okay. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Tony. Well, tama naman siya. Alam nyo, yung mga Chinese na nandyan, yung mga nasa Bilibid, hindi ko man alam, bakit si De Lima? Embes na, nung nalaman niya, nagmamanufacture pa sila dyan, ang ginawa niya, nagtayo pa siya ng ibang building at dito niya linagay sa ibang building itong mga drug lords na ito, no? Bakit na yun? Bakit gagawin yun, di ba? Bakit binigyan niya pa ng special building bago pa, di ba? Kanya may duda sa kanya si Duterte, no? At sabi nila, magsalita pa siya ng magsalita, baka siya nang kakasuhan nito Kasi medyo malabo talaga yung mga galaw nila. At tuwing pupunta siya doon, siyempre maraming dalang media. Parang nangangampanya, pero wala naman nangyayari dito sa mga drug lords na ito, no? Pero ngayon, medyo nayayanig na, no? And I'm glad that this is all happening. The other thing that we need to talk about, itong recent comments ng Pangulo, si Pangulong Duterte regarding itong mga Amerikano. Hindi ko alam kung bakit biglang nagsalita si Duterte tungkol dito sa sandali lang. Tungkol dito sa Amerikano, no? I don't know why, no? But he apparently said something about the U.S. is the one responsible for the chaos that's happening dito po sa Iraq, sa Middle East, no? Sila ang pinagbubuhatan ng kaguluhan, no? Dito sa Middle East, etong pagkapatay nila kay si Saddam Hussein. Siguro ang tawag nila sa kanya diktador, pero mahusay naman ng pagpapatakbo niya ng kanyang bayan noon. Ganyan din naman si Gaddafi. Pero ngayon, tingnan nyo ang kapalit, gulong-gulo na, milyon-milyon na ang namamatay sa Middle East, no? At wala pang
wala pang I'm trying to contact Senator Kit Tatad, no? But sana alam niyo po kung nababasa niyo po yung column niya. Malaman yung column niya at marami po siyang mga insights dahil marami din siyang sources of information na makakatulong sa ating pag-uunawa itong mga presently nangyayari sa atin. Yun ang posisyon ni Presidente Duterte. Parang binanatan niya yung mga Amerikano. Hindi ko alam kung bakit. No? At ako naman ay natuwa dahil totoo naman po yung kanyang pagsasalita nito. No? Na ang responsibilidad dyan ang mga Kano. Hindi na lang niya sinabi na pati na yung ISIS ay kagagawan din ng mga Kano. But at any rate, we wanted to see how our good friend Senator Kit Tatad, who by the way is already on line 3, will react to this position of Presidente Duterte and his comments with regard to the United States of America, more specifically kay Obama. Okay, Mr. Senator Kit Tatad, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Boots. Yes. Pasensya ka na. Nasa kalye na naman ako. Naipit ka naman sa traffic. Papunta ko sa isang meeting kasi yung mga kagabi nung nagkita tayo, Oo. may sumalubong sa aking mga taga-Bohol. I see. At yung puno ng grupo, sa pangalan ko pa. Talaga? Kit Tatad? Sa pangalan ko. Ha? Francisco Tatad. Francisco Tatad. Wow. Si ang middle name. Wow. Mayroon siyang dealer ngayong gabi. Aha. Sabi, pwede lang makapunta ka naman kasi marami kaming taga-Bohol. Okay. So, hindi ko makitanggihan. Kaya ako'y nasa Quiapo na ngayon. Okay. Anong pag-usapan natin? Senator, kanina, binuksan ko yung topic hinggil dito kay Presidente Duterte. No? Kanina, pinapag-usapan namin yung kalagayan sa droga. Tapos, ito naman isa, yung sabi ko, kamakailan lang, mukhang nagsalita si Presidente Duterte na hindi maganda para sa mga Amerikano dahil parang sinasabi niya ang may kagagawan ng kaguluhan sa Middle East ay mismong mga Amerikano, no? At ito ay hindi maganda at para bagang sinasabi niya, hindi dapat tayo basta-bastang papayag dito sa mga kagustuhan nila dahil ang mga iniiwanan ng Amerikano magulo. Sabi niya, si Saddam Hussein noon, bagamat sinasabi niya diktador, pero maganda ang kabuhayan noon. Tapos, nung iniwan nila yung Iraq, milyon-milyon nang namamatay at wala pang solusyon ang nangyayari para sa kabuhayan ng mga tao. Ganyan din ang mga nangyari ngayon dito kay Gaddafi sa Libya, no? Sirang-sira yung bayan. At ngayon, sinisira daw nila yung Syria. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito, Senator? Well, yan naman, Boots, ay parte na ng kasaysayan ng mundo, no? Hindi lang Amerikano, yung Britanya, ito mga bansang mananakop. At marami ng sinakop na bansa yan. Kasama na tayo diyan, no? Sa Middle East, tama yan, ang kaguluhan dyan, ang pinagmulan niya, Britanya. Pumasok ang Amerikano. Ngayon lang, ang Britanya lumubog na. Ang imperyo ng Britanya lumubog na. Amerikano nang pumalit yan, no? Pero ang tawag na rito, realpolitik, no? Kung sino ang may puwersa, siya ang mananaig. Ganun ang sistema dyan. Pero
para sa mga kababayan natin, matagal nang napapailalim sa mga bansang mananakop. Itong nakikita natin sa bagong administrasyon ay dapat ikatuwa natin sapagkat mukhang nagkakaroon ng lakas na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas at sabihin ng totoo. Kanya nga. Pinakamahirap sa lahat, Boots, yung magsabi ng totoo. Kanya Lalo na pag ang kausap mo ay malalakas at makapangyarihan at yung katotohanan nila ang gusto lang na marinig. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang narinig ng ganyang pananalita laban sa mga Amerikano, no? Kasi at diretso ang pagkasabi nung panahon po ni Marcos, no? Maski na pinipitik ng ganyan yung mga Amerikano, pinipitik niya lang, no? At parang pero dito dinediretso niya no? At inaakusa niya na ang mga Amerikano. Bakit kaya siguro meron pa sigurong gustong gawin ng Amerikano dito sa ating bayan na hindi na siya sumasang-ayon, ano? Marami at sana sana totoo na kung meron man silang pinaplano, at least nalalaman nung nakaupo sa Malacanang. That's right. Kasi sa napakahabang panahon, maraming ginawa ang mga ating mga kaibigan na yan na hindi alam nung nakaupo sa Malacanang. Oo nga. At least kung meron pinaplan, ngayon pa man, nalalaman na ni Presidente Duterte. At ilalabas niya sa nakakapagsalita na siya. Oo, nagre-react na siya. Ito nga gusto ko lang pag-usapan sandali itong EDCA, Senator, na yung EDCA ay isang agreement na ginawa ni Noynoy Aquino sa mga Amerikano, no? At ito ay ang ibig sabihin nito, maglalagay daw sila ng kanilang mga installations, military and weapon system sa loob ng kampo ng Pilipinas, mga military camps ng Pilipinas. Pero ang isa dito sa pinaglagdaan nila Noynoy, pumayag siya na wala ni isang tao na Pilipino na pwedeng makita kung ano man ang nangyayari dito sa loob ng mga instalasyon ng mga Amerikano na nasa loob ng base militar naman ng Pilipinas. Ano kaya ang magagawa ni President Duterte hinggil dito? Well, sasamahan ko yung panukala ng Save the Nation movement dyan na yung Presidente Duterte na kahit dalawang kasong mata ng kanya ay makasilip sa loob niyan, makita kung anong nangyayari doon, ano? Kung hindi pwede pa yung mga mamamayan, at least yung Presidente ng Pilipinas na siyang kumakatawan ng ating soberanya ay payagan na makapasok at mapagmasdan ang mga nangyayari. So, kung anong ginagawa nila? Right. Kasi, bagaman malinaw yung kasunduan sa puro ng mga pwersa sa loob ng ating mga base militar, hindi masyado malinaw kung ano ang bawal at hindi ba bawal, no? Sa konstitusyon natin malinaw na hindi pwede yung nuclear weapons. Pero bago sumapit itong ating konstitusyon na ito, noong 1970s, lumabas dun sa Simonton hearing sa Senado ng Amerika na may mga naiwang nuclear devices dito sa Pilipinas. In the 70s, ano? Noon wala pa yung nuclear weapons provision sa ating konstitusyon, yung minabawal ang nuclear weapons, wala pa noon. Pero ngayon, nandiyan na yan. Pero kung hindi natin alam kung ano ang laman
dito sa mga base militar natin, hindi natin alam kung may nuclear na sandata ang naririyan. Kaya That's right. magandang subukan kung ang ating Pangulo ay papayagan na makapasyal sa loob ng mga base ito at makita kung anong ginagawa doon. Kasi po, mukhang nangangamba ang maraming mga mamamayan natin na dahil masyadong sikreto ang construction nila dito, baka gumagawa na sila ng tinatawag nilang nuclear missile sites, silos, no? Mga silos. Oo, at siguro, maski na tayo, hindi natin alam, siguro din tayo na yung mga kalaban ng Amerikano na malapit lang sa atin, katulad ng China, meron mga satellites yan, nakikita na nila na meron talaga, kung meron man, no? At hindi, paano po mangyayari yan pag naglaban nitong dalawang malalaking bansang ito, tapos tayo ang pinaka-battleground, no? Dahil ang unang mamamatay diyan. Kanya nga. Magkaroon ng labanan, maging nuclear o konvensyonal, mukhang tayo ang maunang mamatay diyan. Kaya dapat talaga siyasatin ng maayos ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo ng Pilipinas. Dapat siguro hingin natin sa ating Pangulo na talagang pilitin niyang makita at mabigyan tayo ng konting loob yung hindi pampalubag, basta at least mapayapa ang ating pag-iisip na hindi tayo masyadong di ba po? Hingin natin, Boots. Okay. One last question, Senator. Okay. One minute na lang. Ano po, dito sa darating na supposed decision ng arbitration court, no? Etong mga masyadong maraming nagsasabi na bidesisyonan daw pabor ang Pilipinas. Ano po ang inyong take dito? Well, gusto kong makita kung ano talagang magiging pasya ng arbitral committee. Kasi sa ngayon pa lang, maraming tayong natatanggap na bali-balita na sabi, mananalo ang Pilipinas, maghuhusga yung arbitral committee nga in favor of the Philippines. Ayaw kong magsalita ng nauna dito sa paglakas ng actual desisyon. Baka propaganda lang ang sinakagot natin dyan. Pero medyo encouraging narinig natin sa DFA, no? Na itong administrasyon ni Presidente Duterte ay handang makipag-usap sa China ng malawakan. All options are being considered, no? Ang option lang na hindi dapat isali dyan yung the option that promotes war. Di ba? But all efforts to avoid a deterioration of the conflict, an escalation of tension, should be welcome. That's right. Kanya maganda po itong direksyon ni Presidente Duterte hinggil dito, no? At maraming nasisiyahan. Well, on this issue, talagang dapat supportahan natin siya. Malawak ang mandato ng Panguluhan, no? Hindi natin maaaring sabihin na sa lahat sangayon tayo. Pero dito malinaw na nangangailangan ng suporta si Presidente Duterte at kaya nating ibigay ang suporta niyan. Very good. Well, I know meron naghihintay na sa dyan, Senator, but can you give us 30 seconds to give your last words? Well, tayo po'y nagpapasalamat kay Boots Valdez sa pagkakataong binigay sa atin. Pero napapanahon na, mga kaibigan, na dapat pagtibayan natin
ang ating pagiging makabayan. Wala po tayong ibang kaibigan kundi ating sarili. Bago tayo umasa sa iba, sa atin na muna. That's right. Okay, marami pong salamat, Senator. Salamat. At sana masarap ang kainan mamaya. Okay, thank you. Okay. Yan po si Senator Kit Tatat. Kanya po natin na minarapat na tawagan at bigyan ng kanyang mga kuro-kuro, mga opinion, no? Dahil malawak po ang karanasan ni Kit Tatat, no? Not only during the Marcos times, but he was also a senator during after the revolution, no? And a statesman and a writer, no? So in terms of having continuously writing a column, no? Siyempre marami siyang sources at nasasagap na information from different sources, and he has been also invited speaker in many agencies of both of government or non-government in the whole world, no? Yan po si Senator Kit Tatat. Okay, Rere, magandang gabi sa'yo. Hello, magandang gabi, Kabut. Hoy. At sa lahat ng mga taga-Save the Nation. Hoy, And, punta bumating mo na, pareho. Sire. Binabati ko kamukha mong commentator na si Jody Matilla, nandun siya agad, birthday niya ngayon eh. Aha. Nakikinig ba siya? Nakikinig, dahil nandun kami kanina, mga bisita niya kami. Happy birthday, Jojo. Kilala mo ba siya? Hindi pa eh. Hindi, magaling siya, magaling. Tumatawag din ako rin. Pero pinag-uusapan mo kanina ni Kit Tatat. Okay yung ano, kasi hindi ba ang pumirma doon si Piloy, di ba? Kamukha tapos na kanya term na, hindi ba pwede silipin ng ating Pangulo dahil siyempre pare-pareho tayo, hindi natin alam kung ano nilalaman nun, di ba? Dapat, bilang siyang Pangulo, kaya alam niya kung ano ang nakalagay doon, baka nga ipinagbibili tayo ng kusino eh. Pinagbili na nga eh. Okay, hindi, dapat tingnan niya. Yun ang mabigat. Total, Pangulo siya. Nakita naman natin kung gaano katapang itong bagong presidente natin. Hindi, actually, sigurado ako nakita niya yan. Pero nung tumawag sa kanya si President Obama, what was that, about a month ago or less than a month, isa na yun ang diniretso ni Obama tungkol dyan sa EDCA, no? At ang sinabi niya, okay lang, we are on the same page, Mr. President, no? Ang ibig niya sabihin, hindi niya papalitan agad itong agreement na ito at for now, no? Ang gusto ko lang, kasi dito sa agreement na ito, maski na ayaw niya munang diretso, maski na ayaw niyang banggain diretso ang kano, no? Dito sa agreement na ito, pinagbabawalan kung sino man Pilipino ang makasilip o malaman kung ano yung nandito sa loob ng kanilang mga ginagawa na nasa loob naman ng military compound ng mga Pilipino, no? Pinagbabawalan maski sino. Gusto sabihin, maski sinong Pilipino, gusto sabihin, maski presidente o kung sino man na sundalo, bawal ang makakita niyan. Ano ba ang tinatago nila dito? Meron. Kanya nga. At dapat, dahil matapang naman nitong presidente natin, no? Dapat sabihin niya, hindi, kinakailangan makita ko yan. Yun, as a president, at now. Maski na pagbawalan nyo yung mga mamayang Pilipino. Pero ako, ang kanilang leader, kinakailangan makita ko yan. At kung nakikita ko na wala naman problema at wala silang dapat katakutan, yan ang sasabihin ko sa mamamayang Pilipino. Diba? Kasi Kabut, sabi mo, hindi pa binanggana tinagulingan na ng Amerika ng war terrorist yun na nga. Yun na nga. Binanggana niya, kanya mas masaya ako
dahil nagpapakita na siya ng gilas. Alam nyo, maski sinong presidente, hindi na ginawa yan eh. Yes. Maski na itong mga talunan na tumakbong presidente, nako, hindi nila gaganyanin ng kano. Didilain nila yung puwet ng kano. Kaya nga, galing-galing ito si Duterte, tapang. Tapang. Pero ako naman, kabut, yung tapang sila nakikita ko, okay sana. Pero ang gusto ko sanang makita, bago natin makita pinapatay yung mga user, saka yung pusher, ang gusto ko makita yung papatay niya, yung talagang producer. Yeah, yan ang ating hinihintay din. Lahat naman hinihintay natin. Kasi kung kahit patay mo lahat yung user at saka mga pusher na yan, tanto dyan ang producer, useless, di ba kakabot? Hindi naman napapatayin mga user eh. Ang nangyayari nung tinanong yan, nagtataka nga ako, libo-libo na lahat yan all over the country. Saan nila ilalagay? Wala naman mga rehab center, wala naman kulungan na mapaglalagyan nito. Ang sinasabi nila, binabalik nila sa barangay eh. Tapos, sabi nila, kinakailangan bantayan, i-monitor, at kailangan babalik sila twice a day dito sa barangay at magre-report. At pag merong nakita na pinagtuloy nila ang kanilang ginagawa, sorry na lang. Ibig sabihin, ikukulong na sila at talagang magkakaroon na ng ang magkakaroon ng problema yung tao, no? Ang namamatay sa aking nakikita, yung iba talagang lumalaban, yung mga iba tumatakbo, yung mga iba naman pinapatay talaga dahil ano sila, may nalalaman tungkol sa pulis, di ba? So yan ang mga pinapatay. Ano naman, pupunta ako sa kongreso natin. Ito kongreso na ito, dapat tanggalin ito. Alam mo kung bakit? Nakita mo si Tiangco nagpaparos ng bill para lahat ng action babawasin sa trabaho. Kasi tayo mga ganun, nagtatrabaho tayo, pagka-action tayo, bawas. Pero ayaw nila. Ang lalaki na sweldo niyan. Kaya total marami tayong batas eh. Ipatupad nila, tanggalin lahat yan para makamenos naman tayo. Yun na, tapos maraming salamat. Salamat din. Alam nyo, yung mga ganyan na mga panukalang batas na ganyan, gawa ng mga politiko yan, no? Dahil hanggang ngayon, ang pinag-uusapan lang talaga si Duterte, tsaka si Bato, no? At tamimi na itong mga ibang politiko. So, gumagawa sila ng mga... hindi ko naman sinasabing masama yung panukalang batas na yun. Sinasabi ko lang, gumagawa sila ng mga para mailagay sa pahayagan at mapansin, no? Kasi ang politiko kinakailangan tuloy-tuloy ang nila eh. Ganyan talaga yan, no? Ngayon, kung maganda yung panukalang batas na yan, di maganda, di ituloy, no? Pero ang akin dapat itong mga ibang kongresista tsaka yung mga ibang senador magmasid sila ng mabuti, no? Dahil hindi nila nalalaman kung ano ang alam ni Presidente Duterte, no? Kala natin hanggang dyan lang sa mga general ng mga PNP yan. Mas malawak pa yan. Baka may mga kasamang mga kabinete yan, no? Ng nakaraan na administrasyon. Hanggang dun sa Malacanang baka may mga sabit dyan, no? So, alam nyo, kung ikaw yung presidente, isipin nyo, hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw, no? Kailangan nakahanda ka. Kailangan nakahanda yung iyong mga kinakailangan na bigyan ng course, due process, no? Yung kasi po, tingnan nyo, totoo naman yung sabi nila eh. Kung uhuliin mo itong mga to at maski na may ebidensya, habang linilitis pa lang, habang habang nasa korte pa lang, naglalagayan na, naggagapangan na yan sa mga judges, di ba po? Hanggang umabot yan sa Korte Suprema,
Ang laki-laki ng pera nitong mga to eh. Bilyon-bilyon ng mga pera nito, kayang-kayang bilhin itong mga judges natin eh. So your judicial system is already bad. Tapos you have even your police, your law and your peace and order agencies are already infected. To what level we don't know yet, no? Hindi lang naman ang general lang masama dyan. Pati na yung mga galamay nila, marami silang galamay, no? At sa dami nila, ang pulis po marunong alam nila kung ano yung ebidensya at ano yung hindi. At kung may ebidensya, alam nila kung paano lang itatago yan, no? Tapos, pagharap mo sa hukuman, kung walang ebidensya, walang kaso, libre ka pa. Di ba po? Diyan, napuproblema tayo. Dahil itong mga sindikatong to, na pumasok na sa law enforcement agencies, ay, alam at pinagtataguan nila ang ating saligang batas, pinagtataguan nila yung mga batas natin, at ito tinatawag nating due process. Maski na totoo na every person has a right, has a basic right, even if you find him guilty, he has a right to defend himself in court and so on and so forth. Ito yung tinatawag na due process. Even if we know that to be true, we must understand that the conditions now prevailing in our country are extraordinary. Hindi po normal. At kung ang lumalabag sa batas natin ay mismong mga taong dapat magpairal ng ating batas, may problema tayo. Hindi ka naman martial law hindi ka naman so gagawa ka rin ng paraan para mailabas ito at matulungan ka ng taong bayan, katulad ng ginawa nitong si Presidente Duterte. Paano niyang sasabihin na matutulungan siya ng taong bayan? Itong pagpapahayag niya, mabigat yan. At ang taong bayan na nakaalam ay nakahandang tumulong sa kanya. Yung mga kalaban niya sa politika, siyempre maingay yan. Kailangan due process, ganyan-ganyan. This is a culture of death and so on and so forth. Bakit hindi niyo binibilang yung lahat ng mga pinapatay nitong mga drug syndicates na ito sa pagbibigay ng mga droga sa karamihan? Bakit hindi niyo ba alam kung gaano karami ang namamatay sa droga, sa overdose, o yung mga ibang pumapatay dahil sa droga, yung mga nagnanakaw dahil sa droga? Bakit tahimik kayo nun, Ngayon, pag hinuhuli itong mga to, maingay kayo dito sa human rights, These are extraordinary times that require extraordinary means. I am not saying that I am for, let's say, death penalty. No, because I am not for death penalty. But there are limits to so-called extraordinary means. And the one who is answering for that, and he knows it, and he has told everybody na siya ang sasagot, is no other person but Duterte. He says he will answer to God and he will answer to the people, but he will do what he thinks is right. And because of that, inaako na niya ang responsibilidad. Gusto sabihin, okay, bahala ka at gawin mo na ang pinakamagaling mong gagawin. At dito lang tayo, nagmamasid, binabantayan natin kung lalampas sa droga, lalampas sa kriminalidad ang kanyang pagkapasista. Sabi ng mga iba, baka naman pati ng mga kaibigan dahil kalaban nila sa politika, papatayin na.
wala pa po ako nakikitang ganyan. Wala pa po ako nakikitang mga kalaban niya sa politika, yun ang gagawin niya. At sa tingin ko po, dahil mayor lang siya ng Davao, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng maraming kalaban sa politika. Nagkaroon siya ng kalaban dito lang nung tumakbo siyang presidente. At yung mga, paano yan? Si Mar Rojas, lahat ng sumusuporta sa kanyang mga pulis, Presidente Garbo, hindi ba yun daw ang kasama niya doon sa Novotel? Hindi ba? Hindi ba yung Novotel? Doon nakita ng yung dayaan, yung makinaryang dayaan na machines doon. yung mga yung Smartmatic, pero nung siyempre nabigyan na sila ng warning pagdating ng tropa doon, wala na, malinis na yung lugar, hindi ba po, no? Pero meron nang nag-report, no? At tapos bago pa yon, meron nagmi-meeting sa Novotel. Ito naman mga kapulisan lang, kasama din diyan sila General Garbo at kung sino pa, hindi ko na alam kung sino yan. Pero parang masyado naman malapit dito kay Mar Rojas itong mga to. Siyempre DILG siya. Sabi niya, alam niya, di ba? Alam niya kung saan yung mga droga. Alam niya. O ba't hindi niya hinuli? Kung talagang alam niya, kung alam niya na itong mga general na ito ay sangkot sa droga, Bakit wala siyang ginawa? ba't hindi niya hinuli? At kung alam niya yon, at kung hindi niya alam, medyo torpe siya, di ba? Yung mga assistant mo, lahat sila tumatanggap sa sindikato, ikaw lang ang walang alam. Tapos ang pinapagyabang mo, disente ka. Mang. Ayan ang nangyayari po sa ating bayan. Ngayon, itong taong to, si Duterte, sinabihan niya na tayo. Lahat tayo natatakot hanggang ngayon. Ito ang gagawin ko. Sabi niya, ito ang gagawin ko. Ano yun dyan? At lahat nitong mga to, tatamaan. Pag lumabang kayo, sorry na lang, mamamatay kayo. Di ba? Tsaka Sir Butch, kahit po si Bato po, yung PNP chief po, sinabi niya, ang matatakot lang naman sa kanila ay yung mga talagang gumagawa ng masama. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, matutuwa ka pa nga sa nangyayari. Ayun na nga siguro ang nangyaring feedback, no? Dahil bumababa ang crime, dahil bumaba ang drug industry. Pero malaki pa to. Malawak pa. At marami pang tatamaan dito. Alam niyo po, maraming, hindi lang po shabu ang problema. Meron pa tayong problema sa ecstasy, yung mga cocaine, yung mga laganap sa sa ating mga kabataan dito sa mga binebenta sa mga malls tsaka sa mga concerts, di ba? Ito, di ba may namatay nga na mga bata, no? Sa mga artista, sa mga television stations, nako. Marami diyan, no? And never mind, pero malaking problema yan. No? Pero ngayon pa lang, dapat magbigyan na sila ng babala. Kayong mga nag-i-import na mga kayong mga gumagamit ng mga kung ano-anong ahensya. Ang balita ko, pati daw yung mga balikbayan boxes ginagamit. Pagpasok nitong mga ecstasy na ito, at dahil mga ano lang yan maliliit lang na parang gamot yan di ba? Yung mga kumpanyang ganyan, yung mga door-to-door companies na yan, mag-iingat na kayo, no? At kung talagang sangkot kayo dyan, better you surrender, no? Because your crime is not less than is not any less than what these generals are doing. No? Even if you're in the private sector, your crime is not any less. It can even be worse. No?
because you're distributing, you're dealing, you're importing all of these drugs that are killing our young people. Actually, sir, sa lahat ng mga nangyayari buhat ng araw ng umupo bilang Pangulo si Duterte, napakarami po talagang mga pagbabago nangyaring rigudon sa pamahalaan at talagang hindi lang sa peace and order. At maraming mga Pilipino ang natutuwa po sa nangyayari. Pero meron din po ilang mga Pilipino ang nangangamba sa buhay mismo ng presidente. At meron ng mga sa mga social sites ay talagang nananalangin, ipinapanalangin ng Pangulo na iligtas siya sa anumang kapahamakan dahil alam nating lahat na hindi po biro ang kanyang ginagawa po ngayon. At makikita mo yung marubdob niya talaga every time na nagsasalita siya, Sir Butch. Talagang yung mga he focuses on mga youth. At talagang makikita mo yung marubdob niyang pagnanasa na talagang maiangat yung buhay ng ating mga kababayan, Sir Butch. Well, nakita niya ang lalim talaga ng problema. Mas siguro, hindi man niya, nung tumatakbo siya, siguro hindi niya alam kung gaano kalalim no? At once he sat down and saw the extent of the problem of our society, talagang kakabahan ka. No? Maski na si Bato, kinakabahan, hindi dahil mamamatay sila, kinakabahan sila dahil baka hindi nila matupad yung kanilang ipinangako, no? Na nalinisin ang ating society dito sa mga krimen, no? At ako well, isa na ako nanalig na siyempre mag-succeed siya. But I'm a bit pessimistic. Ngayon sinasabi ko na I'm pessimistic na baka hindi maabot yung talagang aabutin. Dahil isang aspeto ng kanyang administrasyon ang kanyang pinakamahina. Alam niyo po kung saan? Dito sa aspeto ng ekonomiya. Kasi yung kanyang economic policy walang pinagkaiba dito sa ginawa ni Noynoy Aquino. At yan ang gumawa ng maraming mahihirap. Ang sinasabi sa kanya nitong mga ekonomista na katabi niya ay maganda ang ekonomiya ni Noynoy. Ang maganda lang dyan yung tinatawag nilang GDP, no? Yung GDP, yung statistika. Pero ang hindi maganda dyan, dumami ang pumasok sa kahirapan. Dumami ang pumasok sa may problema sa kalusugan, sa health. No? At dumami din ang nagsisimatayan dahil sa kahirapan. Paano nangyayari ito? Kasi pinasok niya at binigay niya ang public utilities, kuryente, tubig, transportasyon, mass transit, hospital, no? At yung mga iba pang kakailanganin para mabuhay, ibinigay niya yan sa pribado sektor. At hindi niya pinigil magtaas ng presyo. Alam niyo po, ang public utilities, ang dapat nakikinabang dyan, ang publiko. At hindi yung mga pribado sektor. Ang ginawa niya, binigyan niya ng oportunidad itong mga pribado sektor, kumita ng limpak-limpak habang nagpapahirap sa taong bayan. Tumaas ang halaga ng bilihin sa lahat ng bagay. No? In all aspects, the cost of living went up. No? And if that happens, pag pinakamataas tayong kuryente sa buong mundo, pinakamataas tayo sa tubig. Tapos, alam niyo po, kung ganyan ang itutulak mo sa tao, tapos wala naman silang trabaho, ano pong mangyayari dyan? Siyempre, gugutumin, at pag ginutom, magkakasakit. At pag nagkasakit, tuluyan ng mamamatay. 80% of our people
who die, 80% na ng mga namamatay ay hindi nakakita ng doktor ni hospital. No? 80% po dahil sa kahirapan. Yan po ang nangyayari sa atin. So, dahil binigay niya yung public utilities sa private sector, tumataas nga naman ang GDP. At habang tumataas ang GDP, dumadami ang mga namamatay sa gutom. Yan ang economic policy ni Duterte. Bakit? Hindi niya ba nakikita yun? Hindi po. Siya na mismo nagsabi, pinaubayan niya yung ekonomiya dito sa mga taong ito. Yan ang malaking problema. Sana magising si President Duterte. Usisain niya at gamitin niya ang kanyang sentido komon. Makikita niya. No? At itong mga ito dapat tanggalin niya. Itong mga walang gagawin kundi magtaas ng buwis ng tinatawag na VAT at magkaroon ng population control. Ang population control po ay hindi lang RH bill. Ang RH bill pumipigil ng mga nanganganak. No? Pero ang talagang population control ay paggutom, starvation, no? Up to death ng taong naghihirap. Yan ang population control. You impose a level of poverty that will increase the mortality rate of a people. That is population control. Pagkatapos, yung mga natitira, ipataw mo sa kanilang RH bill para hindi masyadong manganak. Yan ang economic program ngayon nitong mga ekonomista na nag-a-advise kay President Duterte. Kanya sinasabi ko, natatakot ako na hindi siya magtatagumpay dito sa crime campaign, no? Because his economic program, no, will continue to increase poverty. Okay, it's time to read the text messages sent to us by our listeners. Their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, we have first text. Good evening, Kabuch, at sa iyong mga kasamahan dyan sa studio. Alam niyo, Kabuch, kung hindi pala si Pangulong Duterte ang nagwagi sa nakaraang halalan, at kung sino lang pala sa mga nakatunggali niya, ang nagwagi ay patuloy pa rin sanang mamamayagpag, pakuya-kuyakoy ang mga drug user, pusher, drug lord, drug protector na mga ito. At malaki pa ang posibilidad na makakahuli na tayo ng malalaking isda. Text po yan, Nordel ng Nueva Ecija. That's right. Sabi nga nila, yung isa doon sa 5, pag nanalo daw si Marroas, magiging daw siya, chief of staff, no, ng Armed Forces of the Philippines. Tapos yung isa, Secretary of Defense. Good evening, Prof. Valdez. Paano po mangyayari sa atin? Kasi umi-epal na naman itong si ex-President Fidel Viejero Ramos sa ating President-elect Rodrigo Duterte. Baka hindi pa buksan ang BNPP o Bataan Nuclear Power Plant kasi itong si Ramos ang mayakda ng IPIRA Law. Medyo nasa balag ng alanganin ng ating bansa pag nandyan si Ramos dikit kay President Duterte. Traidor sa taong bayan si Ramos. Text po ni Mang Paul na may Kuwain, Bulacan. Kanya nga, Mang Paul, kailangan magtulungan tayo para may pahiwatig natin ito sa gobyerno ni Duterte. No? Kailangan na abot sa kanya ang lahat ng karaingan natin. Okay, sunod na text ko PM ng Ma'am Cathy. Pakibati po kami ulit ng mother ko, Mama Vivian, at mga kapatid ko sila Mary Ann at Mark. Nakikinig kami at kumakain na hapunan. Kumusta po kay Sir Butch? Salamat po, malakas po ulan ngayon dito sa amin. God bless. Marvin Kapili ng Manugit, Tondo, Manila. Magandang gabi po.
mga local government katulad ng governor, mayor at barangay chairman, walang magawa. Inaasa na lang sa Presidenteng Duterte, parang tahimik sila. Dahil mukhang mga protector yung iba. Text po ni Vincent ng Batangas. Takot din sila sa mga pulis kasi alam nila, hindi lang naman yung mga general yan eh. Pati na yung mga sa baba, yung mga nasa baba, mga galamay ng mga general, nandyan. Maski na hindi lalabas ang pangalan nila, sangkot sila. Kaya natatakot din yung mga yan sa pulis. Sunod na text kay PM Cabuch at mga kasama, sana sampahan ng kaso Inter-Aquino Administration, lalo na sa Secretary Ochoa dahil kanila kapabayaan lumaganap ang droga sa buong bansa. Isama rin si Laila de Lima sa investigasyon. Text po yan ni Ma'am Dolfo ng Valenzuela City. Sir Butch Valdez, bakit kaya may matapang na pahayag ang ating presidente laban sa USA? Bakit wala man lang siyang pahayag laban sa China? Gayong inaangkin ng mga isla, sakop ng ating exclusive economic zone. Parang communist leaning ang ating presidente Duterte. Hindi po. Magugulat po kayo. Ang dami po akong kakilalang kaliwa. Kampi sa Amerikano. No? At magugulat po kayo. Marami akong kakilalang kaliwa. Laban dito sa China. Dapat wag natin pong tignan ang sitwasyon kasi komunista o hindi. No? Tignan po natin kung anong pinakamagaling para sa mamayang Pilipino. Ang mga ibang tao sa atin, ang kala nila, kinakailangan kumampi ka sa Amerikano at kung di ka kakampi sa Amerikano, kampi ka na sa China. Ganyan daw kasi ang buhay. Hindi po ganyan ang buhay. Ang kakampihan lang natin, ang sarili natin. Tayo ay isang, may bayan po tayo, ang tawag natin Republika ng Pilipinas. No? Hindi po Republika ng Pilipinas -USA o -China. No? Republic of the Philippines. Para sa atin lang po. Huwag na tayong mag-depend, no? Umasa dito sa mga ibang bayan. Ang ayaw natin na gamitin tayo para panglaban sa iba. No? Yun ang ayaw natin. Nandito na nga mga kano eh. Nandito na sila. Meron na silang base militar sa loob ng ating base militar. Tapos ayaw natin tawagan occupation. We are occupied by an alien country. We have been occupied by an alien country because of this treasonous president named Noynoy Aquino. Andito na po sila. Tapos hanggang ngayon, ang minaano pa natin yung Scarborough, no? Mag-isip naman tayo, no? Bakit ganyan? Kung pumasok dito ang China at sila naman ang nasa EDCA, aangal ba tayo? E di siyempre, andyan pa sila sa may Scarborough, andun sila sa may Spratlys, hindi mo man nakikita kung saan yung Spratlys na yun dahil kung minsan lumulubog, kung minsan kung high tide lulubog, kung low tide lilitaw, yung mga lugar na yan. Yan ang ating pinag-aawayan. Pero pinag-aawayan pa ba natin na andito yung mga base militar ng Amerikano at meron silang mga silos ng nuclear missile sites dito? Yan ba hindi natin papag-awayan yan? Kailangan. Kung ang presidente ay tunay na Pilipino at mahalang mamamayang Pilipino, yan ang atupagin. Walang sino man na dayuhan na maglalagay ng base militar dito sa ating bayan. Walang sino man. Dahil sinasangkot nila tayo sa isang gera na ayaw natin mangyari. Okay, sunod na text. Secretary of Injustice de Lima, hinadlangan si Gloria sa NAIA kahit hindi pa naisampa electoral sabotage case. Pero nakapagpiyansa kaya sinampahan na lang plunder case
sa 366 million peso na PCSO funds nilipat sa OWA. Up to now, hindi nilitis plunder case. Binisita ni Duterte si Gloria para bigyan pardon, pero ayaw ni Gloria. Gusto lang speedy trial para patunayang plunder case ni Pinoy at ni Lima wala kwenta. Kay Pinoy, 200 billion nilipat sa DAP. Kay Gloria, 366 million lang. Less than 1 billion lang. Very few Americans have anything to do with their country's foreign policy. It's their government which is evil, which is the evil. Sunod na text, Kabuch. Gusto na po ng Italy na umalis sa EU. Ano po ang pwedeng mangyari pag nag-collapse ang EU? Please comment. Text po yan ni Nat Kalman. Alam na, hindi lang Italy ang aalis sa EU, no? Ang France nakatakda din malamang umalis. Ang Greece aalis yan. At ang iba pang bayan, pati na yung Ireland aalis yan, no? Umalis na nga ang Britain, di ba po, no? Ngayon, pag umalis itong mga bayan na ito, magko-collapse na yung tinatawag nilang European Union. Ang European Union, meron silang tinatawag na NATO. North Atlantic Treaty Organization. Isa po yung military alliance. Kasama po dyan ang Amerikano tsaka itong European nations. Ito ang ginagamit nila na pagsasama at naghahanda ngayon na nakatutok dito sa bansang Russia. No? At kung mahilig kayo mag-research, makikita nyo po sa mga iba-ibang pahayagan ng Europa ang mga statements coming from defense secretaries, ministers, foreign ministers of different countries ng Europe saying malapit na ang gera. Malapit na daw upakan ang Russia. O kaya, sila pa yung iba naman sinasabi, malapit na daw umupak ang Russia sa kanila. Whatever it is that's going to happen, etong NATO, pag nagka-watak-watak etong European Union, pag nagwatak-watak yan, hihina ngayon itong NATO. Malamang, pati yung pagkaalyado nila dito sa NATO, ihiwalay din. Kung aalis ang France, alisin niya din ang militar niya sa NATO. Ano pa ang mangyayari dyan? Di mawawalan ngayon ng puwersa na nakatutok sa Russia. Mahusay ba yan para sa atin? Yes. Talagang mahusay. Gusto sabihin, hindi manggegera. Kasi ang si Putin po ng Russia, hindi talagang agresibong gustong labanan nito mga to. Kanya lang siya naghahanda dahil pinaghahandaan siya. Okay. Gusto ba natin mawatak-watak yung NATO? Yes. Ako gusto ko yan. Dahil walang gera. Ngayon, ito mga may gustong gera, katulad ni Obama, nakikita na niya na yung Brexit na yan, tsaka yung mga ibang bayan sa Europe, gusto nang kumalas sa Europe. Eh di mapipiligro ngayon yung NATO. Baka isipin ng mga yan, bago mabuwag ang NATO, umupak na sila. Unahan na nila yung Russia bago mabuwag ang NATO. Diyan po ako natatakot dahil mapapadali ang malawakang digmaan. At ito po ang sinasabi ko sa inyo. Pag pinaputukan na nila ng nuclear etong Russia, siyempre gugustuhin nilang unahan, di ba? Unahan. Pero pag when they pull the trigger on Russia, you can be sure that they will pull the trigger on China at the same time. Sabay. Hindi na nila hihintayin pag-isipan pa ng China. Tayo po ngayon ang andito sa kalagitnaan ng ganyang klaseng sitwasyon. Dapat po makita ninyo ito at matakot kayo. Ito na ang pinaka-nakakatakot na development sa buong mundo at sa ating bayan. Kaya wala po tayong humpay na gustong mabuwag itong
maalis itong mga Amerikano dito at maalis itong threat sa China na nanggagaling sa bayan natin. Dahil pag pinaputukan nila ang China, wala pong magagawa ang China kundi padalan din tayo ng nuclear bombs nila dito sa ating bayan. Ngayon, kung wala pong mga nuclear bombs sa atin, nuclear missiles, bakit po tayo papaputukan? Okay, sunod na text. Natatandaan ko, inakusahan noon ng US si President Saddam Hussein nagtago ng ang Iraq ng weapons of mass distractions. Kaya nilusod ng US ang Iraq, dinurog sa gera at pinatay si President Saddam. Pero nang hinalughog ng US ang Iraq, wala silang nakita weapons of mass distractions. Kaya dami pumuna sa US, ganun rin ginawa ng US sa Libya. Pinatay si President Gaddafi, kaya maraming countries pumuna sa US. Dumami Muslim countries galit sa US. Kasi nungalingan yung weapons of mass destruction. Totoo yan, Prof. Valdez, sumugot si Secretary Puno sa office ni DILG Secretary during that time nang mamatay si Secretary Robredo. Naniniwala ako na sinadya ang pagkamatay ng yumaong Secretary DILG Jess Robredo. Text po ni PMJ ng Lower Bikutan, Taguig. Happy listening kay Edith Yapko ng PBS. Nakikinig tayo siya, Sir Bush. Good evening. Okay, hanggang dyan na lang po tayo. Marami pa pong text but we don't have time anymore. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng ora de peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo po muli, mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat.